We extend a hand of peace. We extend a hand of unity. Ginulat ni Mayor Vico Soto ang Senado, Pilipinas. Magugulat din dito. Grabe, hindi ko rin talaga akalain ito. Ano itong nakakagulat na balita patungkol kay Vico Soto? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ginulat ni Vico ang Senado at magugulat din ang Pilipinas. Isang lalaki, simple, walang kaartihan sa pangatawan at isang batang mayor na ang pangalay Vico Soto ay hindi pa opisyal na tumatakbo sa Senado pero sa katahimikan ng kanyang kilos may umuugong na sigaw. Bakit tila hindi siya humahabol sa kapangyarihan kundi ang kapangyarihan ang sumusunod sa kanya? Isang numerong gumimbal, 61%. Isang ulat mula sa research firm na Tangeray ang lumabas. Hindi komisyon, walang bayad, walang utang na loob. Ayon sa survey, mula Hulyo 18 to 20, si Vico Soto ang nangunguna sa 2028 senatorial race. May 61% voter preference. Hindi lang basta leader, nangunguna sa lahat ng 17 na rehiyon sa bansa. Lahat. Hindi ko rin akalain ito. Walang campaign jingle, wala pang tarpaulin, walang maingay na rally, pero bakit tila siya ang tinig na gustong pakinggan ng sambayanan? Mas lalong nakakilabot, tinatayang kaya niyang makakuha ng mahigit 30 milyong boto, isang record na kung mangyari ay hindi lang simpleng tagumpay kundi isang pahayag. Ngunit anong pahayag nga ba? Ang kabighaning hindi mo mapigilan. Si Rafi Tulfo, isang haligi ng media ay pumapangalawa. May 55.26% mula sa NCR at mga lalawigan. Si Grace Poe may matibay na base sa Mimaropa at Central Luzon. Si Senator Chase Escudero, Loren Legarda at Congressman Paulo Duterte ay mga pangalan ng karaniwang politika. May mga batikang senador, mga sikat sa telebisyon, mga anak ng dinastiya. Pero isang Vico Soto lang ang may ganitong antas ng paghanga, hindi lang boto kundi tiwala. Hindi ba't may kakaiba sa taong ito? Dahil kilala si Mayor Vico Soto bilang isang matapang at sa kanyang transparency sa kanyang pamamahala sa lugar ng Pasig City. At siya ang hinahanap ng mga tao. Hindi siya umaasta na tagapagligtas ng bayan. Tahimik siya, matino, may respeto, may dangal. Parang sinadyang itapat sa pagkaumay ng publiko sa iskandalo, pagnanakaw at drama ng politika. Ayon sa mass psychology, may tinatawag tayong identity anchor. Ibig sabihin, kapag nakita mo ang sarili mo sa isang tao, kapag naramdaman mong katulad mo siya, nagkakaroon ka ng matinding koneksyon. At sa panahong pagod at pagkadisolusyon, si Vico ang naging imahe ng ako kung sakali ako ang binigyan ng kapangyarihan. Hindi perpekto pero totoo, hindi mayabang pero matibay. Ang tanong, siya ba ang sagot sa matagal ng tanong ng bayan? Habang pinagagawa ng politiko ang mga headlines, si Vico ay tila nananahimik pero ang kanyang katahimikan ay nakakalampag sa tiwala ng masa. Isang open loop. Hindi pa tapos ang eksena, hindi pa niya sinasabi kung tatakbo nga ba siya, pero ang bayan parang sabik nang makasama siya sa isang mas malawak na laban. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi sinisigaw, kundi nararamdaman. Sa panahong ang katotohanan ay tila kakaunti at ang liwanag ay laging tinatakpan ng anino ng ambisyon, may isang paalala:
mula sa salita ng ating Panginoong Diyos na sinulat para sa ganitong sandali. Proverbs 29 verse 2, When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth truth, the people mourn. Sa bawat boto, may basbas. Sa bawat paninindigan, may pananagutan. At kung ang bayang Pilipino ay handa ng pumili, hindi lang ng matino, kundi ng matuwid, baka ito na ang simula ng katuparan ng isang matagal ng panalangin. Pero higit sa lahat, ang ating Panginoon Hesus pa rin. Siya ang tunay nating leader. Nawa ang lahat ng mga mata ng mamayang Pilipino ay nakatingin lamang sa tunay nating leader na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Siya ang presidente ng lahat ng mga presidente, ang hari ng mga hari na mag-i-establish ng isang kingdom na hindi na mawawasak kailanman. Ang tanong kaibigan, nais mo bang makabilang sa kaharian ng ating Panginoong Diyos? I-comment mo naman sa ibaba ang amen. Kung nais mong mapabilang, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabila Panginoon ng mga tao na nais po namin ipaupo sa liderato sa aming bansa ay kayo pa rin po Panginoong Diyos ang nangingibabaw sa lahat. Ang aming Panginoon Hesus lamang ang siya pong leader na makapagbibigay sa amin ng tunay na kapahingahan, tunay na peace of mind, tunay na pagmamahal. Salamat po Panginoong Diyos dahil itinatalaga na namin po ang aming buhay sa inyo at tulungan niyo po kaming manatili sa inyo pong kaharian ngayon at magpakilanman at amin na pong tinatanggap ang aming Panginoon Kristo. Sinusurrender ang aming buong puso sa iyo. Salamat po Panginoong Diyos at patunayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagtanggap sa amin bilang iyong mga anak. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.